Ang manugang kong trilyonaryo. Kabanata 571. Si Brian Weng ay isa sa tatlong pinakamakapangyarihan na figure sa ilalim ng mundo ng Shanghai, isang alamat na namuno sa loob ng 30 taon. Marami na ang nagtangkang pabagsakin siya, ngunit lahat ay nabigo. Ang apat niyang pinakakatiwalaang tauhan ay mga banyagang beerang sundalo, at bawat isa'y kayang lumaban sa 12-dosenang kalaban. Pero ang lalaking ito, isang misteryosong binata, tila walang takot. Sigurado ka bang gusto mo to? Tanong ni Yuri Hao, bahagyang nanginginig ang boses pero malamig pa rin ang mga mata. Alam niyang sa oras na dumating si Baye Brian, siguradong dudurugin si Andrew Cheng. Pero hindi man lang siya nilinga ni Andrew. Patuloy pa rin itong nakikipaglaro sa mga bata, mistulang walang pakialam sa banta ni Yuri. Napagtanto ni Isabel tong ang bigat ng sitwasyon. Si Yuri Hao ang sinaktan niya. At ngayon, tinawag nito si Brian. Sira na ba ang ulo niya? Si Brian ang isa sa mga halimaw ng Shanghai. Walang matinong tao ang magtatangkang kalabanan ito. Dali-dali siyang lumapit kay Andrew at marahas na bamulong, sino ka ba talaga? Ano bang ginagawa mo? Alam mo ba kung sino ang binangga mo? Si Yuri Hao yun. At si Brian ang nasa likod niya. Kahit mga pinakamalalaking pangalan sa Shanghai, yumuyuko kay Brian. Oh, walang pakialam na sagot ni Andrew habang ipinagpatuloy ang pakikipaglaro sa mga bata. Nag-init ang ulo ni Isabel. Hinawakan niya ang braso ni Andrew. Umalis ka na. Kapag dumating si Brian, patay ka na. Hindi mo siya maiisip ng basta-basta. Mas delikado siya kaysa sa iniisip mo. Kung hindi mo lang natulungan ang ampunang ito, matagal na kitang pinabayaan, dagdag pa niya habang naglabas ng isang card. Heto, 100,000. Magtago ka na. Huwag mo na kaming alalahanin. Napakunot noo si Andrew sa biglaang pagbabago ng ugali ni Isabel. Paano kayo? Paano ang mga bata? Tanong niya. Huwag mo kaming intindihin. Nandito naman si Miss Ashley Cheng. Ikaw ang pantirya nila. Bago pa lumala, umalis ka na, ani Isabel na ngayoy nagkakandara pang bumalik sa loob. Pero muling nagsalita si Yuri, ngayoy may nakakalokong ngiti. Umalis. Hindi na yan mangyayari. At sa sandaling iyon, sumigaw si Yuri, igalang natin ang pagdating ni Brother Brian. Isang Rolls Royce na may plakang 66,666 ang dahan-daang pumaroda. Sumunod dito ang ilang itim na Mercedes-Benz. Nanginig sa takot ang mga taong naroon. Dumating na si Brian. Lahat ay napalingon. Sa pagbukas ng pinto, isang matandang lalaking nakasuot ng puting tangsuit at top hat ang lumabas. May edad na, mga 50 hanggang 60, ngunit taglay pa rin ang presensya ng isang hari, si Brian Weng, ang kinatatakutan ng lahat. Kasunod niya ang isang lalaking nakaitim, malamig ang titig, na agad tumutok kay Andrew Cheng. Napakunot noo si Andrew. Kilala niya ang ganitong aura, isang tunay na martial arts master. Interesante, bulong niya, bahagyang napangiti. Nagpupuyos na ang dibdib ni Isabel. Wala si Ashley Cheng. Wala silang panangga. Wala siyang magawa. Tiningnan niya si Andrew, at nanlaki ang mata niya. Patuloy pa rin ito sa pakikipaglaro sa mga bata. Walang takot. Walang kahit anong bakas ng kaba. Bitawan mo ang bata. Dumating na si Brian. Hindi ka ba natatakot? Sigaw ni Isabel habang binawi ang bata sa kanyang mga bisig. Agad niyang isinilid ang mga bata sa kwarto at isinara ang pinto. Pumasok si Brian, malamig ang mga mata habang pinagmamasdan ang paligid. Anong nangyari rito? Tanong niya, tinapunan ng tingin ang mga sugatang tauhan. Mabilis na lumapit si Yuri at yumoko. Brother Brian yang lalaking yan. Hinamon ka. Hinampes ako. Sinabihan akong wala kang kwenta. Itinago ni Brian ang puot sa likod ng mahinang tinig. Ayusin mo ito. Lumuhod ka. Humingi ka ng tawad. Lahat ay napatingin kay Andrew. Pero siya, nanatiling kalmado. Kabanata 572. Nagumpukan ng mga tao sa labas. Bulong-bulungan. Puna. Takot. Wala na ang batang yan. Si Brian ang kinontra niya. Wala nang ligtas. Kahit pa ang pamilya niya ang lumuhod sa harap ni Brian, wala na ring magagawa. Ang ampunang to, matagal nang gustong give-in ni Brian. Ngayon, may dahilan na siya. Habang pinapanood ng mga tao ang eksena, hati ang opinyon. May iilang humanga kay Andrew Cheng, isang binatang lumaban para sa mga bata. Pero mas marami ang tumutuligsa. Sutil daw. Wala sa lugar. Ang Hangul. Hindi niya alam ang pinasok niya. Patay na talaga siya.
Bayani ka nga, pero dinamay mo ang mga bata. Sa panig ni Yuri Hao, siguradong luhod ang kasunod ni Andrew. Tumuro siya. Ikaw. Nandyan na si Brian. At nakaupo ka pa rin. Lumuhod ka. Ngunit tumayo si Andrew Cheng, malamig ang tingin. Lumapit kay Yuri. Pak! Isang malutong na sampal ang tumama sa pisngi ni Yuri Hao. Sa harap ni Brian. Sa harap ng lahat. Hindi ka pa ba kontento? Malamig ang tinig ni Andrew. Gulat. Katahimikan. Pighati. Parang huminto ang mundo. May sumigaw. Patay na to. Sa harap ni Brian pa talaga siya sumapak. Yung mukha ni Brian, tingnan nyo. Isa siyang tanga. Sa lahat ng tao, si Brian pa talaga ang pinahiya niya. Natulala si Isabel. Tinakpan ang bibig. Nangangatog ang tuhod. Wala na sa katinoan si Andrew Cheng. Si Yuri, pulang-pula sa galit, sumugod. Mamamatay ka. Pero bago pa man siya makalapit, isang mabilis na sipa mula kay Andrew ang tumama sa kanyang sikmura. Tumilapon si Yuri Hao. Boss mo ang kausap ko, hindi ikaw. May gusto ka bang sabihin? Tanong ni Andrew, malamig ang titig. Itinayo si Yuri ng kanyang mga tauhan. Namumula sa hiya. Ngayon lang may nagturing sa kanya ng ganito. Pero bago pa siya makaganti, tinaas ni Brian ang kamay. Bahagyang ngumiti. Yuri, sapat na yan. Umurong ka. Labis mang naiinis, napilitan siyang sumunod. Lumingon si Brian kay Andrew. Batang ito, matindi ang yabang mo. May karapatan akong maging ganon, sagot ni Andrew, diretso ang tingin. Napakunot ang noo ni Brian. Sige nga. Tingnan natin kung gaano katindi ang pinagyayabang mo. Mula sa likod niya, lumabas ang apat na lalaki, malalaki ang katawan, mapanganib ang presensya. Ang apat na halimaw ni Brian. Nagkagulo ang mga tao. Wala na. Yung apat na yun, taig sa 10 ang kayang patumbahin. Umamin ka na, Ai-ho. Huwag mo nang ipilit. Ngunit nanatiling walang imak si Andrew Cheng. Hindi natinag ang titig. Hanggang sa biglang sumigaw si Andrew, isang malalim, malakas, at nakabibinging sigaw na yumanig sa buong paligid. Kabanata 573. Pinayagan ba kitang umalis? Malamig na sambit ni Andrew Cheng, punong-puno ng banta ang tinig. Nilabag mo ang mga patakaran ng War Dragon nang pumasok ka rito. Dapat kang managot. Tumahimik ang buong paligid. Hindi makapaniwala ang lahat sa narinig. Bakit parang nanginginig sa takot ang mga elite mercenary ni Brian kay Andrew Cheng? Si Isabel Tong, na kanina pa nananahimik, ay tila mas lalong nagulumihanan. Sino ba talaga ang lalaking ito? Totoo bang kapatid siya ni Ashley Cheng? Samantala, ang mukha ni Brian ay punong-puno ng puot. Ang kanyang mga tauhan, mga kilalang bearang mandirigma, ay tumakbo palayo. Isa itong pambihirang kahihiyan. Balikan niyo siya. Sigaw ni Brian. Lampuhin niyo. Ako ang bahala kung may mangyaring masama. Muling humarap ang mga mercenary, malamig ang tingin, at puno ng puot. Sigurado ka bang gusto mo kaming paalisin? Tanong ng pinuno nila. Tahimik lang si Andrew, ngunit sa loob-loob niya ay naglalagablab ang galit. Naalala niya ang mga sakripisyo at dugo ng mga kasamahan niya sa hangganan. May nakakaalala pa ba sa kanila? Oo, mariing sabi niya. Iwan niyo ang mga sandata niyo. Lumayas kayo. At huwag nang babalik. Hindi niya sila kayang patayin, masyado ng komplikado ang magiging resulta. Ngunit ngumisi ang matangkad na puting leader. Malakas nga ang War Dragon, pero 4 kami. Isa ka lang. Pinalibutan nila si Andrew Cheng. Ramdam ang tensyon sa paligid. Isang labanang walang atrasan. Subukan nyo, malamig na hamon ni Andrew. Sabay-sabay silang umatake. Mabilis. Walang alinlangan. Pero gumalaw si Andrew Cheng na parang anino, mabilis, tahimik, at mapanganib. Isang maitim na mandirigma, ang agad niyang pinatumba gamit ang isang matinding suntok. 3 pa ang sumugod, armado ng patalim. Ngunit sa isang kisap mata. Naaga ni Andrew ang isa, sinaksak sa hita. Napasigaw ito sa sakit. Ang isa itinapon niya sa lupa, nawala ng malay. Ang huling mercenary ay nagpanik, umatake ng padalos-dalos. Ngunit sa isang iglap, napilayan ito, ang leeg nito'y napaling sa maling direksyon, tumilapon, wala ng malay. Tahimik ang lahat. Walang makapaniwala. Ang elite team ni Brian, natalo sa loob lang ng ilang segundo. Nakayuko si Andrew, ang mga kamaoy nakakuyom. At sa kanyang mga matay naruroon pa rin ang anino ng nakaraan, dugo, digmaan, kawalan.
Hindi niya kailanman isinaysay ang mga karanasang iyon, masyadong masakit. Nang umalis siya sa militar, iniwan niya ang lahat. Kasama ang kasunduan nila ni Helen Jean. At nanirahan ng tahimik sa Shangjang. Ngunit ngayon, alam ni Brian. Hindi ordinaryong lalaki ang kaharap niya. Master Ethan, pabulong niyang sabi sa matandang katabi. Sigurado ka ba? Tumango ang matanda, malamig ang tinig. Batang marunong, oo. Pero hilaw pa. Hindi ko pinuproblema ang gaya niya. Sayo na siya, sabi ni Brian, sabay yuko bilang paggalang. Lumapit si Master Ethan, dama agad ang autoridad. Tama na ang pagpapakitang gilas. Huwag mong ipagkamali ang galing sa pagiging walang talo. Marami pang mas malakas sayo. Bibigyan kita ng 1 minuto. Lumuhad ka at humingi ng tawad kay Brian. Kabanata 574. Mabigat at malamig ang hangin nang ulitin ni Ethan Joe ang sinabi. 1 minuto. Lumuhad ka, humingi ng tawad. Si Brian, siguradong tagumpay na siya. Alam niya kung gaano kalakas si Master Ethan. Nagbulungan ang mga tao. Sino yung matandang yun? Parang may aura. Si Ethan Joe yan. Eksperto ng Qigong, miyembro ng National Academy. Qigong Master. Baka fake lang yan, gaya nung sa viral video. Nagsimulang dumagsa ang mga video tungkol kay Ethan. Isa'y nagpapakita ng paghati niya sa puno gamit lang ang palad. Isang tagpong hindi makakalimutan. Biglang natarante si Isabel Tong. Mabilis niyang sinuri ang impormasyon sa phone niya. Ethan Joe. Isang haligi ng martial arts sa buong China. Tumakbo siya kay Andrew. Andrew, mag-sorry ka na. Kaya kanyang patayin kahit di kanya hawakan. Pero ngumiti lang si Andrew. Nag-aalala ka sa akin. Napairap si Isabel. Siyempre hindi. Natatakot lang akong mamatay ka rito. Pagkatapos ay lumapit siya kina Brian at Etha, nakikiusap. Ipagpaumanhin niyo siya. Hintayin na lang natin si Ashley Cheng. May paliwanag ang lahat. Pak! Sampal ang isinagot ni Brian. Anong karapatan mong makialam? Si Ashley nga, marunong gumalang sa akin. Hawak ang pisngi, namumuo ang luha ni Isabel. Ngunit muli siyang nakiusap, handang ako ng lahat. Pag-aangat pa lang ng kamay ni Brian para manampal muli. Hinawakan ito ni Andrew Cheng, mariing binawi. Subukan mong saktan siyang muli, at pagsisisihan mo, malamig niyang sabi. Napatingin si Isabel, hindi lang basta protektado ang naramdaman niya. May kakaibang tibok sa dibdib. Umalis na tayo, Andrew, please, pakiusap niya. Pero umiling si Andrew. Hindi ko hahayaang mapalayas kayo. Hindi habang narito ako. Muling pinatak ni Isabel ang luha niya. Fine. Tatawagan ko si Ashley. Galit na galit si Brian. Master Ethan. Lampuhin mo na siya. Umangat ang kamay ni Ethan. Ikaw, bata, pagsisisihan mo ito. Ngunit si Andrew, mariing sumigaw. Tumahimik ka. Isang salita pa, lalaban tayo. Hiyawan ng mga tao. Hindi makapaniwala sa tapang ni Andrew Cheng. Hangal. Lumipad ang palad ni Ethan, papunta sa mukha ni Andrew. Boobs. Isang anino ang sumulpat sa dilim. Sinagupa ang atake. Lumipad si Ethan Joe. Tumilapon sa ere, bumagsak sa lupa. Tahimik ang lahat. Natalo si Ethan. Kabanata 575. Pak! Bagsak sa lupa si Ethan, duguan ang labi, hawak ang dibdib. Ikaw, sino ka? Bulalas niya. Sa tabi ni Andrew, nakatayo ang isang napakagandang babae. Nakasuot ng itim na leather jacket, balingkinitan ang katawan. At maladyos ang kagandahan. Master, ang hina naman niya. Akala ko ba Qigong Master siya? Tugon ng babae, isang ngiting mapanukso sa labi. Nanginig si Ethan sa galit at kahihiyan. Lumapit si Andrew. Si Edmund Joe, ang tiyuhin mo, minsang pumunta sa akin. Nagalok na ituro ang Qigong ng pamilya nyo. Pero kung ganito lang ang pagpapamalas mo, baka nakakalimutan mo na ang turo niyong totoo. Halos hindi makapaniwala si Ethan. Ang kanyang tiyuhin, isa sa mga alamat ng martial arts. Nagpunta sa isang tulad ni Andrew Cheng. Nagsisinungaling ka. Sigaw ni Ethan, pilit bumabangon. Narinig ng mga tao ang usapan. Grabe, natalo ng babae. Peke yang Qigong. Hype lang yan. Isang video na lang yan sa TikTok, fake master exposed. Namula si Ethan sa hiya. Hindi peke ang Qigong namin. Sigaw niya. Honorary professor ako ng Martial Arts Federation. Sabi nga, natalo ka pa rin sa babae, sagot ng isa. Duguan muli si Ethan. Dumating si Brian.
Master Ethan, ayos ka lang. Tinipid ko lang ang lakas ko. Babae ang kalaban ko eh. Paliwanag ni Ethan, pilit nilalabanan ang kahihiyan. Pero galit pa rin siya kay Andrew. Sino ka ba talaga? Ngumiti si Andrew, malamig ang tono. Ako si Andrew Cheng. Tawagan mo si Edmund Joe, at itanong mo kung sino ako. Nagdial si Ethan Joe. Uncle, may kabataang nagsasabing kilala ka raw niya. At tinuruan mo pa raw siya ng Qigong. Sa isang tahimik na bilya, habang nagtatay chi. Sumagot si Edmund Joe. Ano? Nasaan siya? Ibigay mo sa kanya ang telepono. Nagulat si Edmund Joe. Hindi niya inaasahan ang galit at tensyon sa tinig ng tiyuhin niya. Iniabot niya ang cellphone kay Andrew. Ngayon tapos ka na. Ikaw mismo ang kakausap sa kanya. Kinuha ni Andrew ang phone, kalmado. Mr. Joe, kumusta? At mula sa kabilang linya. Young Master Cheng. Ikaw ba talaga yan? Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Ang Manugang Kong Trilyonaryo. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.